sa inyong lahat. Okay, bago ako mag-preach at mag-pray over, ay panurin natin sandali yung nangyaring mga miracles kahapon. Okay? Let's watch this. At wala nanananalig sa Diyos, natutuwa ang Diyos, nasabihin na ang hindi ng premyo, nasabihin. Kalooban ng Diyos na ikaw'y maging anak niya kung tatanggapin mong lubos si Jesus sa buhay mo. Hallelujah! At wala nanananalig sa Diyos, natutuwa ang Diyos, nasabihin na ang hindi ng premyo. Pinapatawad ng Diyos lahat ng nananalig sa Kanya at sumasampalataya at nagpapakumbaba, pinangako ng Diyos, patatawarin ka sa lahat ng uri ng kasalanan at lilinisin ka niya sa lahat mong kalikuhan sa pansyal na ito. Ano ang kasalanan mo, patatawarin ka ng Diyos kung totoo ang paghingi ng Panginoon. Gusto kong malaman ninyo ang Diyos ay buhay. At gagaling kayo ngayong gabi. Sige, paalala mo na. Ano ba alam mo? Ano? Paalan. Ilan taon ka na namatay ka, Alan? Bata ka? Okay. Sige, pinagagaling mo yung dibdib mo, Alan, ha? Nasagasaan ka pala? Aksidente? O, pinagagaling ko ngayon yung dibdib mo in Jesus' name. Now. O, anong tawag ka mo, Alan? Ayos na. Sasama ka kay Jesus? Ha? O, sige. Sabi mo, Jesus, salamat po sa buhay na walang sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Alan, kunin mo yung isa kasama dyan. Ang pangalan ng isa. Hindi mo kilala. Babae, lalaki. Matanda. O sige. Masaya ka na, Alan? O sige, paalam na kayo, Jim. Ano sabi ni Jesus sa iyo ngayon? Tinatawag ka na ba? O sige, bye-bye. Okay, go. Go. So ito po ay sinapian ng isang aksidenteng bata. Ayun. So, pero pa po itong kasama na narito. O ikaw naman matanda. Sino ka naman? Okay, pagod na pagod ka na rin? Okay, ano ka, lalaki, babae? Babae. Ano relasyon mo dito kay Eugene? Apo ma. Ano pangalan mo, Lola? Kristita. Kristita. O sige, Lola, tanggapin mo si Jesus, ha? Pagod na pagod ka na? Okay, ano yung kinapatay mo, Lola? Ha? Ano ginagawa mo sa ako mo? Pambihira ka naman, Lola. Anong kasalanan ng ako mo? Ba't mo pahirapan? Dahil tignan niyo itong lola to, gusto maghahirap ang kanyang ako. Gusto mong pasampal kita sa mga anghel? O bakit? Ano sakit na nilagay mo sa ako mo? Ano ba? Ano sakit? Parang ahas? Anong kasalanan ba sa'yo? Bakit mo susumbi na ako mo wala ng kasalanan? Wala siyang kasalanan sa'yo. Mga anghel, itong matandang to, latiguin nga ng 10 beses. Ngayon na, ang sama ng ugali mo matanda ka, inyo, biro yung magkukulang, so ano sakit na nilagay mo dito? Tatanggalin mo hindi. Ano sakit na nilagay mo?
Sige. Yung mga bukol sa suso, tanggalin mo. Bilis. Ikaw naglagay doon. Ano nilagay mo sa mga suso niya? Ha? Tanggalin mo. Bilis. Tanggalin. Walang tirahan. Ibabalik ko sa iyo yan, Kristita, kapag di mo tanggalin. Pag ako nagtanggal, balik sa iyo. Isama mong lola, biro mo lola ka, dapat nagmamahal sa ako. Walang tira, bilis. Okay, pag mga ganito, pwede nyo utusan ang mga magkukulan na tanggalin yung sakit na kanilang inilagay sa kanilang anong dito? Biktima. Totoo po mga magkukulang. Yung kanina na pinalis ko dito ay na-aksidenteng bata. Yung kanila ng bata sumabi sa kanya. Ito naman magkukulang. Bawiin mo lahat yan. Pagkatapos ipag-paper kita para bumalik ka rin, okay? Sige, bawiin mo lahat. Ang mga supa, binitawan mo. Humingi ka ng tawad ngayon kay Jesus. Bilis. Panginoon, patawarin mo ako sa masama kong ugali, sa mga sumpang binibitawan ko sa aking pamilya. Patawad, Panginoon. Linisin mo ako ng banal ng dugo. Jesus, sa oras na ito, buong puso kitang tinatanggap bilang tagapagligtas ng buhay ko. Baguhin mo ako sa aking masamang ugali, sa aking mga inggit, lahat kong masamang pananalita, lahat ng sumpa na nabibitawan ko, patawarin mo po ako. Jesus, mahapag ka sa akin. Tinatanggap kita bilang tagapagligtas ng buhay ko. Salamat sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. At tinanggap mo si Jesus, Kristita? Buong puso? O ano sabi ni Jesus sa iyo ngayon? Ha? Magbago na. Ilan taon ka na? Tanda pa na eh. Okay, malapit ka na mamatay. Kaya sumunod ka na kay Jesus, ha? Okay. May ilan pa yung kasama mo dyan? Sigurado ka? Baka meron pa. Sige, pinalalabas ko lahat ng mga batos na nilagay mo sa suso ng iyong apo na si Eugene. Labas. Go! Labas na. Labas. Labas. Magkukulang po ang karga, sumusuka po yung tao. Ibig sabihin buhay pa. Pero pag nakapatay lang po yan, pass out lang gagawin sila. Okay, tulad dito ngayon, pinapaalis na natin ngayon. At inaalis ko na rin sumpa ng kahirapan, labas. Sumpa ng sakit karamdaman sa suso, lahat ng bukol, labas. Lahat ng kaguluhan na ginagawa mo sa pamilya niya, labas. Okay. At ngayon, mag-sorry ka na sa ako mo. Matawan. Go. Oh. Okay. Lola at Kristita, magpatuloy ka kay Jesus, ha? Born again ka na, ha? Ha? Oh, huwag ka na muli magbibitaw na suka sa pamilya mo, ha? Okay? Oh, dalangin ko humaba ang buhay mo. Dalangin ko mailagay ka kay Jesus. Okay? Umatid ka ng fellowship, ha? O sige, labas na. Go. Go. Napalapakan natin si Lord. Hey, Jim. Ang nangyari? Hindi mo alam? Hindi mo alam? Ikaw ay sinabihan ng isang bata na na-aksidente. Sumasakit ba lagi katawan mo? Palagi.
Yun. Yung bata na aksidente, yun ang pumasok sa iyo, kaya lagi masakit ang buong katawan mo. May kilala ka, Christina? Ha? Lola mo? Galit ba sa iyo? Ha? Sinumpa ka, pero magagalit sa lola mo, ha? O kapain mo ngayon yung bukol. Yan. Express mo. Ay doon, wala na ngayon yan. Okay? Pero, magpa-x-ray ka ulit, wala na lang. Dahil, nilagyan ka ng mga bato-bato. Pero ganito ha, ginamit lang ng demonyo si Lola. Huwag kang magagalit sa kanya. Kasi naiingit sa'yo. Kasi mas maganda ka rin kasi sa kanya. Hindi, naiingit sa'yo. Pinag-away-away kayo mag-anak ano. Di ba? Nag-away-away kayo, nag-iingitan kayo. O ngayon, malaya ka na anak. Sabi mo, Lord, inihandog ko sa iyo si Lola. At pinapatawad ko ang aking Lola na si Christita. In Jesus' name. Inihandog ko rin sa iyo si Alan, si Munisito. Tingnan niyo, hindi yan talaga nangyari. Isang lalaki, isang bata na nasagasaan. May kilala kang Alan? Wala. O sabihin mo na lang, Lord, inihandog ko sa iyo si Alan. Salamat po. In Jesus' name. Malaya na rin po ako. Tinatanggap ko. Magaling na ang breast ko at ang buong buhay ko. Oh, let's pause it. Oh, ngayon. Oh. Ayun na nga. Ganito, bigyan mukha mo kanina. Ayan ang mukha mo. Magto-normal. Hallelujah! Dahil sa nagasap, sigurado yung bata na bulag yun. Di ba yung bulag ay gumagano ng ano? Dahil sa kasahan, yun ang pumasok sa iba, nagkaroon ka ng breast palsy. Ayan na, ayos na. Biyaya ng Diyos na buhay. Say hallelujah! O, ano naramdaman mo ngayon? Ha? Amen. Ano sabi mo ngayon kay Lord? Thank you, Lord. Ay, okay na. Hindi ka man nag-worship. Ikaw talaga, yan na. Ang Diyos ay buhay. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Okay. Sandali, armor of God mo na dito, sa taas ng kamay mo. May sawa ka na ba? Alam mo ba yan? Taas ng kamay mo. Sinusunod sa armor of God, the helmet of salvation, the breastplate of righteousness, the belt of truth, the gospel of peace, shield, and the sword of the Spirit. From now on, Eugene, you are now super blessed. Wala na responses sa buhay mo. In Jesus' name, Amen! Palapakan natin si Lord. Ayun. Ang problema ko noon, bago ko siya pag-pray, ay meron siyang palsy. Eh yung pala, ang karga po niya isang magkukulang at isa naman pong na-aksidenteng bata. Ang pangalan ay Alan. Okay. Actually, isa lang po yung pinalabas kanina. Pero kagabi, ang dami po yun na pinagaling ng ating Diyos na minister ng mga pastors natin. Okay? So, handa na ba kayo ulit ngayon? Sino ang mga sasagaw ng pagkakataong may nakarating dito? Raise your hands, please. Yung mga ngayon lang po nakarating dito, yes, welcome po kayo. Ngayong gabi, ang Diyos po ay pagpapakita ulit ng kanyang kapangyarihan sa inyo. Paliwanag ba? Sino ang gusto maging malaya ngayong gabi? Sino gusto ng kagalingan? Okay. Meron nga akong mabasa sa inyo sandali dito sa aklat ng John chapter 5, beginning verse 1 hanggang 14. Ang sabi niya, pagkaraan ito ay pumunta si Jesus sa Jerusalem upang dumalo sa isang pista ng Hudyo.
Sa lungsod nito na malapit sa pintuan ng mga tupa ay may malaking deposito ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebro ay Bitsahita. Nasa paligid nito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay, at mga paralitiko. May isang lalaki doon na 38 taon na may sakit. Ilang taon na? 38 taon may sakit. Nakita siya ni Jesus at alam niyang matagal nang may sakit ang lalaki. Kaya tinanong niya ito, gusto mo bang gumaling? Sumagot ang may sakit, Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag gumagalaw na ang tubig. Papunta pa lamang ako, may nauna na sa akin. Sinabi sa kanya ni Jesus, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Noon din, gumaling ang lalaki. Binuhat ang kanyang higaan at lumakad. Nooy araw ng pamamahinga. Kaya sinabi ng mga pinuno ng Hudyo sa lalaking pinagaling, araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kautusan na dalhin mo ang iyong higaan. Ngunit sumagot siya, ang nagpagaling po sa akin ang nagsabing, buhatin ko ang aking higaan at lumakad ako. At siya tinanong nila, sino ang nagsabi sa iyong buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Ngunit hindi alam ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya, sapagkat nawala na si Jesus sa karamihan ng tao. Pagkatapos nito, nakikita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan itong, magaling ka na ngayon, huwag ka nang gumawa ng kasalanan at baka masahol pa riyan ang mangyari sa iyo. Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Ang Diyos ang magpapala sa pagkakabasa ng kanyang buhay at panansalita. Sino ang nagpagaling doon sa paralitiko? Si Jesus. Itong paralitikong to, mayroon pong lugar doon sa pool ng Bethesda na napakarami may sakit na naroon. Dahil ayon po sa istorya, bumababa daw po ang anghel at kinakalaw-kaw ang tubig. At ang sino bang una na makatuntong doon, makalusong, agad gumagaling. Kaya ang sabi nung lalaki, nung tinanong siya ni Jesus, gusto mo ba gumaling? Tuwing ang pugoy papunta pa lamang, may nauna na sa akin. Siyempre, paralitiko. Wala laging nagbabantay. Sinong mabubuhat sa kanya? Di ba? At ilang taon nang may sakit ang paralitiko? 38. Matagal na o kaya lang? Sobrang tagal na. Tanda nyo, 38 na may sakit. So siguro, ang edad na ng tao ito, dagdagan natin ng let's say 20, edi 88 years old na. Then naparalyze eh. Alam nyo, yung mga napaparalyze, ito yung nagkakaroon ng sakit na high blood. Ito yung mga taong may sakit na nababaran ang arteries nila kaya nagkakaroon ng problema ang kanila pong blood circulation. Then ang tao ito na paralyzed for 38 years. Ang tagal na. May sakit siguro
nagsawa na ang kanyang mga mahal sa buhay na alagaan. Kaya dinala na lang doon sa Bethesda. Siguro sabihin, bahala ka na lang dyan. Kung hindi gagaling, hindi gagaling ka. Pagpapunahan ka na lamang. Kapag gumagalaw na ang tubig, hindi makipagunahan ka na lumusong. Nauunahan ng mga taong medyo malakas at madaling gumaling. Alam nyo, alam ni Jesus ang kalalagayan niya. Kaya ang tanong na nga lang sa kanya, gusto mo bang gumaling? So tatanungin ko po kayo, gusto niyo bang gumaling? Parang marami may sakit pala dito. Okay, now, ang kagalingan ay nagbubuhat lamang sa Diyos. Alam niyo ba bakit? Ang Diyos ang may gawa ng katawan ito natin. At ang katawan ito, tinitirahan lang po ito ng kaluluwa natin. Ang tunay na tao ay kaluluwa. Nakatira sa katawan ito, nagawa sa putik. Humihinga po ito dahil meron po tinatawag po itong breath of life. Kapag tinanggal ng Diyos ang breath of life sa iyong katawan, ang katawan mo ay babalik na po ito sa alabok. At ang kaluluwa mo naman, kung born again ang kaluluwa mo, pupunta na sa langit at magkakaroon ka ng bagong katawan doon. At kung hindi naman born again, ikaw ay lingering around, pupunta ka sa Hades, sa dilim. At ikaw ay magdurusa. Kaya ang katawan para dapat natin ay ating pong alagaan. Pagkainin mo ito na maayos, kung paano pinapaganda at pinatitibay mo ang bahay mo, habang tumatagal na luluma, pinapatibay mo ulit. Ganun din pala dapat ang ating pong katawan. Atin po itong alagaan. Tamang pagkain, tamang inumin, tamang pagtulog, tamang pag-alaga. Pag hindi mo inalagaan ang katawan mo, sa mabilis at pagbilis ang pagsira nito. Pag nasira na po ito, aalis na, mawawala po yung breath of life dyan. At ang iyong kaluluwa ay pupunta na, kung born again ka, buhay na walang hanggan. Praise God. Pero sino gusto bumaba ang buhay? Okay, now, ito yung ang kinatututunan ngayon dito. Kinig mo buti. Ang katawan natin galing sa lupa. Ito'y hinulma ng Diyos. Kaya, siya po ang may kapangyarihan na magpagaling dito. Ngunit, sa pamamagitan ng iyong pananampalataya lamang, ikaw ay gagaling. Ngayon, meron dalawang klase ng kagalingan. Kung basag ang iyong buto, ang doktor ay ginagamit para ito idugtong. Kapag nasira ang iyong balat na sugatan, ginagamit din ng doktor para ito po ay tahiin at ayusin. At binibigyan ka rin ng vitamins ng doktor para tumibay ang iyong katawan. Tinuturuan ka din ng pinaka-basic kung paano ka kumain. Kumain ng tama. At kung anong sobra sa kinakain mo, yun ay magpapapekto sa katawan mo. Kung mahilig ka sa mamantika, high blood ang aabutin mo. Tataas ang blood pressure mo. Pag mahilig ka naman sa maalat, kidney ang magiging problema mo. Kung mahilig ka naman sa maaasin, lalabnaw ang iyong dugo. Kung sobra ka naman sa matamis, tatamis ang dugo mo. At anong tawag doon? Diabetes. Kaya lahat ng sobra na ilalagay mo sa iyong katawan, makaka-apekto sa iyong katawan. Sabi naman ng isa, paborito ko o di kainin mo paborito mo Pero, hindi mo paborito mo, maganda sa katawan mo.
Kung ako'y nag-aral ko sa Amerika, patungkol ko sa sa tinatawag na five parts, five kinds of five model parts ng body. Meron palang system ko dyan na kung ano pala yung paborito mo, yun ang hindi bagay sa iyo. Yung palang bawal sa katawan mo, yung paborito mo. Mapapawal na iba. Ano paborito mo? Okay? Yan. Ang tawag ko yung five body parts. Okay. Now, so, ito ngayon, ano man ang depend ng katawan mo, ang Diyos lang ang pwede magpagaling yan kung mananampalataya ka. Let's say, maingat ka sa katawan mo at nagkaroon ka ng sakit karamdaman. Gusto ko malaman ito ha. Ang tao ko pala, humahaba ang kanyang buhay kapag meron siyang karamdaman. Sino gusto humaba ang buhay? Okay. Katawan ko ang pinag-uusapan dito, ha? Sabi mo, sa pamamagitan ko ng karunungan, humahabang buhay ng tao. Proverbs 22, verse 4. Through humility and fear of the Lord, okay, long life, long, rich life. Okay, mahabang buhay mo. Pero ang sinabi rin ng Bible, sa Proverbs chapter 9, verse 10 o 10 verse 9, ito po, kung ako'y nagkabali doon, sabi doon, through wisdom, humahaba ang buhay mo. Okay, now, ano na ang wisdom na kailangan mo? Una, magkaroon ka ng banal na takot sa Diyos, dahil siya ang may gawa ng katawan mo. Huwag mo sisirain ang katawan mo. Dahil pinahirap lang na Diyos siya sa iyo. Sabi mo sa katabi mo, huwag mo sisirain. Okay, now, paano nasisira ang katawan ng tao? Pag yan ay pinainom mo ng maraming alak, lasot ang alak, masisira ang katawan mo. Kapag yan ay nilagyan mo, pinausukan mo ng pinausukan ng sigarilyo, mamumunga ka rin na tulad ng mangga. Mamumunga ka ng sakit karamdaman, lung cancer ang abutin mo. Okay? Kapag yan ay sinira mo, madadali ang buhay mo. Again, para humaba mo ng buhay mo, sumunod ka kay Jesus. Kailangan mo magkaroon ng karunungan, matututunan mo kung paano kumain ng maayos, at kung may sakit karamdaman ka, kailangan mong pananampalataya, at kung nananampalataya ka, iwaksin mo ang kasalanan, mamuhay ka ayon sa gusto ng Panginoon, maniwala ka. Aayusin ng Diyos ang katawan mo, at hahaba pa ang buhay mo sa mundo bago ka pumanan. Now, ang pagpanaw ng buhay ng tao, tanggapin natin sa hindi, mayroon po itong hangganan. Hanggang 120 years lang ang buhay. Ilang taon? Mahaba o maikli? Maikli. Compare sa inihanda ng Diyos sa atin ang buhay na walang hangganan. Ngunit, tanggapin natin ang sa hindi, sa mundo ito, instead na wala tayong kamatayan, nung pumasok po ang kasalanan sa buhay ng tao sa pamamagitan ni Adan at ni Eva, pumasok na ang sakit, pumasok ang kahirapan, pumasok ang kamatayan. Ang bunga ng kasalanan ni Adan at ni Eva na dumali po sa ating lahat ay sakit, kahirapan at kamatayan. Kaya tingnan po ninyo, nung si Adan ay nagkasala, tinanggal sila ng Diyos sa Garden of Eden. At sila'y pinagtanim ng palay at ang sabi, magtatanim kayo at ang ani ninyo ay may tinik. Kaya ang palay at trigo may tinik. At yaman galing kayo sa lupa, sabi niya, babalik kayo din sa lupa. Kaya, umikli ang buhay ng tao. Si Adan, ang kanya pong edad ay may get 900 years. So, mahabang buhay ng tao doon.
At ngayon, umikli. Now, again, panahon pa na hahaba pa ang buhay natin. Hahaba mo lang ang buhay kapag nanampalataya ka sa Diyos na siyang gumawa ng katawan mo, kaya niya itong i-repair, ayusin ang iyong buhay at humaba pa ang buhay sa mundo ito para makapaglingkod sa Kanya. Doon po sa Canada, lumapit po sa akin yung isa po natin pong kapatid at ang sabi niya sa akin, Bishop Art, pwede po bang ipag-pray ninyo ako? Sabi ko, pwede. Ano ipag-pray ko sa iyo? Noong nakaraan pong 2,000 na po, may 2,000 na po, ako'y lumalabas pong gatas sa aking pong bebe. Ngayon, nagulat po ako, after 2 weeks po, hindi na po gatas ang lumalabas. Chocolate na po. Ano ka mo? Kulay chocolate na po. Kala ko naman chocolate na ko naman talaga. Kulay chocolate na po. So, alam ko, sa isip ko, infected na ang kanyang breast. Dahil sabi niya, marami po kong kulanin dito. Marami pong lymph nodes. Pati sa kilikili ko, sabi niya. So, cancer po yun. Sabi ko, sige, ipag-prepare kita. Meron ka bang naalalang kaaway? Pinagsisika po ako kanina. Sige, pag-prepare na kita. Sabi ko, nung pinag-pray ko po siya, nag-react 20 na espiritu. 20 wicked spirit. Nagsalita, hindi ko maintindihan. Yung pala Chinese. Hanggang sabi ko, ilang kayo dyan? 2, gumano lang siya. Sabi ko, ano? Di 2 ko, mamaya, gusto ko magsalita ka ng Tagalog. Yung marunong mag-Tagalog dyan. Nagsalita yung isang Chinese. Kami 2 po. Sabi niya. Ano yung kinamatay ninyo? Kami lahat namatay sa cancer. At sila po'y namatay, galing po doon sa Manila. Sa isang malaking hospital sa Manila. At itong babae ito, si Kat ang pangalan, ay nurse at siya nag-alaga doon sa cancer patient. So yung mga namatay na pasyente niya na 20 sumalin sa kanya. At mula noon, nakatira na sa kanya, kaya pala siya nagkaroon ng cancer infection. Nagkaroon na siya ng cancer. To cut the story short, yung mga kaluluwa na yun, pinatanggap ko kay Jesus. Pagkapos na tanggapin si Lord, nakita nila liwanag, then, sabi ko sa kanila, pinagagaling ko kayong lahat ngayon in Jesus' name. Nagpasalamat ang mga spirit na yun. At pagkatapos ng magpasalamat, sabi niya, nung marunong mag-Tagalog, tinatawag na kami ni Jesus. At sabi ko sa kanya, okay, go. At nagpasalamat sila. Si ano po mga sinabi mo sa tuwa-tuwa? To cut the story short, pag-alis ng lahat ng mga espiritu po yun, pagtayo po ni God, uri ng Diyos, nawala kagad ang bukol sa leeg, nawala kagad ang bukol sa kanya po mga anak. Praise the Lord! At pagbalik namin po sa Edmonton po ito nangyari. After that, nung nakita kami ulit, siya po ay nabuntis na pala. Then after na po siya may pag-preneur, nagkaroon ng pandemic, nagkaanak siya during the pandemic. At praise the Lord, kumpleto na malusog siya at mayroon pong anak. Then dumating ang kanyang asawa sa Canada. Lahat ng sakit na hindi makita ng doktor, kaya-kaya niyan ni Dr. Jesus.
Kaya, ang tanong niya doon sa paralitiko na 38 taon nang may sakit, gusto mo bang gumaling? Tanongin mo yung katabi mo, gusto mo ba gumaling? Okay, sino gusto gumaling? Now, ang sabi ng Panginoon, ngayon din, gagaling ka na. Tiklopin mo ang iyong ligaman at umuwi ka na. At dahil po doon, sa kanyang pagtugon, hindi siya biniko ng ating Panginoon Yesu Cristo. Grabe! Ang sasabihin ko sa inyong lahat ngayon, manalig ka lubos kay Jesus. Hindi si Bishop Art ang manggagamot mo dito. Si Jesus na hindi natin nakikita, nananahan sa buhay namin, namumuhay ngayon sa buhay ng mga pastor. Gagamitin lang ng Diyos ang buhay namin para maging daluyan ng kagalingan ninyo. In Jesus' name. Tulad po ng kapatid natin, si Eugene kahapon. Imagine ninyo. Hindi ko alam na siya pala sinumpa at sinakyan pala siya ng isang namatay sa aksidente. Alam niyo mga kapatid, totoo po lahat yan. Ang mga kaluluwa ng maraming taong namatay na hindi na born again, nandiyan sila, umaali-aligid, naghahanap ng kanila pong mapapasukan tao. Alam niyo ba kung bakit? Yung katawan ng tao na buhay ay gustong pasukan yun para maging katawan din nila. Kaya nagkakaroon po ng dual personality ang tao. May tanong ako sa inyo, be honest, sino sa inyo ang nakaranas makakita ng multo mula na siya bata hanggang ngayon? Taas ang kamay. Nakakita lang ng multo, huwag matakot at huwag mahiya. Nakita ng multo, 1, 2, 3. Yes. Oh, totoo ang multo. Sabi niya sa kulay sa multo, hindi makakita eh. O, hindi ka nakakita kasi hindi ka naniwala. Eh, paano naman yung mga nakakita? O, sino mula yung mga nakakita ng multo? Raise your hands. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yan. So, alam niyo, yung mga tao na nakakita ng multo, sila po mismo ang mayroong nararamdaman na kakaiba. O sino naman po dito ang nakaranas ng binabangungot? Raise your hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan, binabangungot. O gusto niyo bang bangungutin kayo? Hindi. Ang sarap nga ng tulog. Alam niyo, binabangungot? Iba nananaginip, hindi makagalaw. O, sino naman po dito ang laging nakakapanaginip ng mga taong namatay na? Raise your hand. O yan, ang dami. O, alam niyo bakit kayo nakakapanaginip ng mga taong namatay na? Tanungin niyo kung bakit. Paborito kayo. Paborito kayo. Eh, paano kung napapanaginipan ko lagi yung kapitbahay kong buhay pa? Hindi ko kasama yun. Mismo lang yun. Okay? So, kalimitan sa mga napapanaginipan natin na namatay na, yun yung mga close sa inyo. Oh, another thing. Sino sa inyo dito ang nagkaroon nakunan? Na-miscarriage. Yan. Na-miscarriage. Okay. Yes. Na-miscarriage po kayo. Oh, anyways, ang una po ngayong gagawin panalangin, lahat muna ng nakakita ng multo at nakapanaginip ng mga taong namatay na ang ipag-pray natin. Okay? Pero makinig kayo mabuti. Sino talaga gusto gumaling? Okay. Naalala niyo sabi ni Jesus Christ dito sa lalaking ito, oh, magaling ka na ngayon, ha? Huwag ka na muli magkasala.
At baka lalong magkasakit ka na higit pa kaysa dati. Ano may ibig sabihin? Yung naging kasalanan, naging sakit niya, ay naging sanhi o bunga ng kanyang kasalanan. Very simple. Naging bunga ng kanyang kasalanan. So, habang siya'y naroon na nakalupasay, na naghihintay ng paggalaw ng tubig, naniniwala ko, dahil sa kanya pong hirap 38 years, siya'y humihingi lagi ng tawad sa kanyang mga nagawang kasalanan. Siya'y sisig-sisig. Siguro, dahil na-stroke, high-blooded. Kaya siguro, high-blooded yun, manginginom at mahilig sa pulutan. Sisig-sisig sa mga kinain niya na puro mamantika. Kaya nagsisi siya. Siguro. Kaya siya na high blood. Nung nagalit siya, tumaas na kanyang blood pressure. Na-stroke. Siguro dahil magagalitin. Yun yun. So, kapag isang tao ay magagalitin, madaling magkasakit. Sabi ko sa katabi mo, narinig mo yun. So lahat ng tao na magagalitin, ang tawag natin high-blooded, madaling magkasakit po yan. Pero kapag ang isang tao ay puno-puno ng pag-ibig, maniwala po kayo, ang lusog ng buhay niya. Magpatawad lang po kayo sa mga taong na nagkasala sa inyo. Patatawarin din kayo ng ating Amang sumasalangit. Sabi ng Matthew chapter 6 verse 14 to 15. Sabi niya, magpatawad kayo sa mga taong nagkasala sa inyo. Pag hindi kayo nagpatawad, hindi ka rin patatawarin ng iyong Amang nasa langit. Minsan may mga tao na nagsasabi sa sobrang galit nila, mas ka nangyari, hindi ako magpapatawad. Over my dead body. In English pa, patay. Di patay. Bakit sinabi mo over to your dead body? Ibig sabihin, mamatay man ako. Yan ang ibig sabihin mo. Hindi ako magpapatawad. Ang ihabang mo naman. Walang regalo, walang premyo sa isang tao na mayabang. Walang premyo at napapala ng isang tao na magagalitin at hindi nagpapatawad. Walang magandang premyo, masamang premyo. Anong masamang premyo? Impyerno. Patay ka na, impyerno papupuntahan mo. I-English mo pa, over my dead body. Patay ka. Sinabi mo hindi mo ba alam na nakalagay sa Biblia, sa Proverbs, chapter 18, verse 21, life and death is in the power of your tongue. Ang buhay at kamatayan ay nasa kapangyarihan ng iyong dila. Now, pag nagsisi ka sa nagawang kasalanan, ngayong gabi, aabutin ka ngayon ng Diyos. At sasabihin ng Lord sa taong pinatawad niya, magaling ka. Sino ngayon ang handang magpatawad na sa kanya sa taong nagkasala sa kanya? Sino po dito ang kaya magpatawad? Raise your hand. Okay. Sure? Dahil ang sabi ng Biblia, pag hindi ka nagpatawad, hindi ka rin patatawarin na yung amang nasa langit.
At nakalagay din sa Biblia, ang kasalanan mo ang nakaabang sa kanyang mukha, kaya hindi kanyang marinig at makita. Ngayong gabi, isuko mo ang buhay mo sa Panginoon. Patawarin mo ang nagkasala sa iyo. Now, ang man ang sakit na naranasan mo, sinaktan ka ng kapwa mo, magpatawad ka nila. Okay? Hindi ko magkutwari. Yung totoo. Sa tunay na pagsisisi, may kadayakan. Sa tunay na paghingi mo ng tawad at pagpapatawad, may kagalingan. Sa tunay na pagpapatawad mo, may kagalakan. So itong tatlong bagay na to ang tatamasahin ng tao na nagpapakumbaba at nagpapatawad sa kanyang kapwa sa taong nagkasala sa kanya. So sa oras na ito, ibigay ang buhay mo kay Jesus. Are you ready? Okay. Simple lang to. Una, igagay ko po kayo. Pagharin niyo si Jesus sa buhay ninyo. Pwede ba yung po kayo sandali at umigit, ipatong yung kamay niyo sa inyong dibdib. At gawin yung taos sa puso ang prayer na ito. At sabihin niyo, Panginoong Jesus, sige, lakasan po ninyo, Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa inyo. Nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa mga nagawa kong kasalanan. Inaamin ko, Panginoon, nagkasala ako sa iyo at sa ating pong kapwa. Lord, patawarin niyo po ako. Linisin po ninyo ako ng iyong banal na dugo sa oras na ito. Lord Jesus, linisin mo ako ng iyong dugo na natigis sa krus ng Kalbaryo. At sa oras na ito, nananampalataya ako na ako'y pinatawad. Tinatanggap kita lubos sa puso bilang tagapagligtas at Panginoon ng buhay ko. Salamat, Panginoon, sa buhay ng balabagyan at karapatan maging anak ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Habang kayong lahat ay nakayo nakapikit, manatili sa oras na ito na nakapikit, ngayon, gusto ng Diyos na magpatawad ka. Kilala mo ang mga tao na nakasakit sa iyo. Hayaan mo na magpatawad ka ngayon. Dahil sa kilala mo sila, sige, bigkasin mo ang pangalan nila as if kaharap mo ngayon, kausapin mo sila at sabihin mo yung sama mo ng loob sa Kanya. Come on. Huwag mo tingnan na nasa kaliwat kanan mo. Kausapin mo yung tao na nasa isip mo ngayon. Nakikita mo, na-imagine mo ngayon yung tao na yun. Kausapin mo siya. At sabihin mo, yung sama mo ng loob. Come on, sabihin mo ngayon. Do it. As if kaharap mo. Tumikilos sa Diyos mo. Sige. Sabihin mo, galit ako sa iyo sa mga pinagagawa mo sa akin. Kung ano man yung kasalanan na ginawa sa iyo, sabihin mo yun. At pagkatapos, pag sinabi mo na lahat yun, saka mo siya patawarin. Kaya huwag mong padali, sabihin mo lahat ang gusto mong sabihin. Thank you, Jesus. The Lord
Dahil sa ikaw ay nagpatawad. Pinatawad ka na rin ng Panginoon. Ito yung oras naman na ikaw ay palalayain niya. Lahat ng nananalig kay Jesus. Sige. Ngayon, pumunta sa unahan. Una, sa oras na ito, inaalis ko muna ang galit sa puso niyo. Lahat ng sumpang binitawan ng iyong kapwa, I remove them all. In the name of Jesus. Sige, itagol mo ngayon ang galit. Do it right now. Itagol mo ang galit, hinanakit, sama ng loob. Itagol mo lahat, pati na sa mga ugali. Ngayon, in Jesus' name. In Jesus' mighty name. Thank you, Jesus. Lord, you are alive in this place. Thank you for your mighty presence. Thank you, Lord God. Now, this time, una, lahat ng nakakita ng multo, kung hindi pa kayo nami-minister noon, mabilis pumunta dito sa unahan. At pagagalingin kayo ngayon ni Lord. Make it quick. Lahat na nakakita ng multo, pumunta dito sa unahan. Ushers, guide them. Come on, guide them. Make it quick. Lalaya kayo ngayong gabi. Gagaling ko kayo. The Lord is here. The Lord is here. Mahal kayo ng Panginoon Jesus. Ngayon, dito naman sa right ko, sa right, lahat naman ng nakapanaginip ng mga namatay na, dito kayo pumunta. Okay. Pero kung kayo po ay, let's say, ayaw niyo magpa-pray, napipilitan po kayo, please, bumalik kayo sa upuan ninyo, okay? Yung pumunta lang dito, yung may gusto. Alright? Dahil po ang kagalingan ay ini-offer lang ng Diyos yan sa may pananampalataya. Okay? Pastors, get ready now. Ushers, get ready. Okay. Panginoon, as we minister these people, O God, let your mighty power move. Let the power of the Holy Spirit move sa buhay ng mga tao ito na tunay na nananalig sa iyo. Lord Jesus, let your power flow, God. Let your power flow, God. Flow in the name of Jesus. Blood flow down. Nakita na po ito yan. Nakakita ka rin ako ito. Ilang beses. Mula ng bata ka pa, ano nakikita ko klase? Tapre. Ilang beses ko nakita ang tapre. Baka 5 beses na. Ano pangalan mo? Na? Mawad. Tuloy ka sa pinukan. Mahal na mahal ng Jesus. Kasi ako. At ikaw napapre, mahal din ng Jesus. The blood flow down.
Mary pangalan na mahal kayo ni Jesus. Na nanay, mahal kayo ni Jesus na tiyan niya ang Panginoon. Tiyan niya